So hello guys, magandang araw po sa atin. So samahan niyo po kami sa pag-area ng property dito sa Lopez, Quezon. So papasok po dun yung property. So kaganda nito, malapit sa Barangay Hall. So ayan, mayroon ditong overlooking area. Ang property ay doon pa po. Yung pinaka right of way po niya. Pathway. So, ayan po, residential na din naman po yung area niya. May mga kalapit-bahay na. So, kagandahan po nito ay nasa around 7 km lang po ito from town proper. So, sa pinaka-palengke po ng Lopez, Quezon ay 6 km lang po. Then, sa main road dyan, papasok dito sa Barangay Road, which is cemented road naman po yung madadaanan natin papasok, ay nasa 1 km lang po. So, around 7 km lang po from town proper itong property na ito. Bale, itong property pa lang ito ay parang subdivide na po. Bale, yung Barangay Hall kasi ay parang portion pa din ng property, which is kita nyo naman po, tabing kalsada yung Barangay Hall. Kaya po ito po ay may right of way talaga. So, sa patubig, wala pong problema. Kuryente, wala rin problema. Lapit lang. Ayun, niyugan na yun. So, dito yung right of way niya. Itong dito. Okay, from simula sa pathway pupunta dito. So yun lang po yung right of way niya. Anong barangay nga ito, kuya? Barangay Banabahin. Banabahin. So bale, yun yung po property niya. Yun yung sakop na palayan. Itong portion na itong palayan na ito. Tapos yun yung nyugan niya. Okay, yung mga yun. Sige, puntahan natin. Saan ang daan natin? Okay. Sige, pabalik kami sa pathway. Tinignan lang namin dito yung tanawan niya. Yung tanaw. Ba, napasok ang motor, oh. Sniper pa. Tropa ng motor ko. Ayan po, motor, oh. Dinadaan lang sa pilapil yung sniper. Oo, panis. Dito? Sige po. Ito yung pinaka way papunta na doon sa property na po. Gandang umaga po. Tingnan lang po namin yung property. Bali yan yung sakop ng sukat. Dyan sa kahuyan na yan. Itong kahoy na ito. Yung kahoy na yan, din ang palayan niya. Yan. Ay, yung may tanim na yan, ano? Tapos ang nyugan niya, yun. Yung, ano yung parang may bubong na yun? Sakop yun? Oo, agad tayo dun sa alaman ng yun. Sige. Ito natin. Ito daw umano yan, sir. So ito pala yung pathway papunta dun sa property. Oo. Akala ko pilapil talaga yung dinadaanan.
aspektado din palang pathway. Oo. Marami matigas lang na ano. Ganda ng punta dito, talagang probinsya feels. Ang tubig ano. Tsaka pwede kang mag ano, yung figure, yung pag-aalaga ng baboy. Oo. So ito na po yung property, yung nasa harapan natin ito. Itong may parang bakod na ito, parang boundary line yan. So yan po yung palayan. Itong niyugan, lahat po yan namumunga, sakop po yan ng property. So pasukin natin yung kanyang looban dito. Ang sukat po nito ay 2.4 hectares. Niyugan at tubigan. So, sabi naman, yung may portion ng lupa na parang yung tubigan ata, na kapag summer naman pinagtataniman din ng pakwan. Sa source ng tubig ay meron po talaga dito sa area. Siguro gagawa lang ng deep well, ng bukal. Marami naman po ditong magagawa sa Lopez ng bukal. So ayan pa, kapantayan pala ano. Pwede nga talagang lagyan ng free range chicken, kambing. Oo. 100% flat land to. Ayan, bakahan, pwede magbakahan. Oh, ganda. So sa tubig, wala ditong problema pag nagpa-deep well. Ang ganda na nito paglagyan na ano. Oh. So yun ang kagandahan nitong property to sa mga gusto mag livestock. Wala naman tayong mapipinsalang kalapit bahay na magrereklamo. Kesyo baka po ay nangangamoy or ano yung alaga. Kung magbababoy ay malayo-layo po tayo do sa ano, sa ibang kalapit bahay. Hindi naman siya sobrang layo kasi kita nyo po yung nilakad lang natin papunta dito simula doon sa ano. Ito po, sa kabuuhan nito ay malawak po, hinati lang po, may subdivision na po ito, subdivide. Ayan no, mabababa pa pero mga namumungan lahat. Ayun ano, mga dwarf ba yan? Hindi naman. Oo. Siguro yung maliliit lang talaga, namumunga na. Siguro pataba lang, kailangan ng pataba. Oo. Yan, pwede dito magbakahan. Kadalasan mas malaking kita sa pagla-livestock eh. Ayan, kagaya po niya, may mga bakang. Patulang puhunan eh. Oo. Tsaka wala naman siyang kakahuyin na ano eh. Papalinis pa. Ayan, talagang kambing. Ang ganda pati ng ano. Nanalo pa may grass cutter no? Oo. Sama pa po pati, tuwiran ito. Hindi siya parang paliko-liko. Kaya mababakudan talaga. Okay, kahit ano lang ng bakat, kambing talaga yan ang maglilinis dyan. Ayan. May tubig naman dito sa area. Deep well lang talaga kasi kita natin may kawayan dun. Dito may dinaanan din ng ano ng tubig. Maganda siya. So ayan, papalipad na natin. Tingnan natin yung area niya. Tayo sa niyugan. Ayan. Boundary ba ito? Hindi naman. So meron pala siyang
sa likod ano. So ayan. Maganda yung creek. Batuhan ano. Ayan. Ganda ano. So ayan po, may creek pala sa boundary ng property. Ayan po yung kanyang ano, kaya maganda din siya talagang tambayan. Ayan. Ating creek. Ayan. Sa gilid ng property. Ito yung kanyang area. Ayan. Padiretso po ito ay sa palayan. Palayan, kapantayan, ganda. Ito'y padiretso sa barangay hall, pero ito ay may hatian na po eh. Ito po yung parang kakahuyan na sa unang video. Ayan. May tanim pang palay ano. Tapos yung portion na parang green na ito, yun yung parang tinataniman ng mga pakwan ano. Talong. So ayan po, may linya dito ng tubig din. May naliligo naman siguro dyan sa ilog ano. Ayan po. Parang buhangin yung ano niya, hindi naman siya batuhan na ilog. Yan pala ang likod ng kawayanan, sabi niya eh. Ayan. Ang kanyang ilog. So ngayon, pupuntahan po namin yung ilog. Yung tabing ilog. Baka kasi may mga investor, client tayo dyan na gusto yung may ilog para magkakamping-camping sila. So yan po, pinaglalagyan ng baka dito sa property. Kaya naman ay makapapansin niyo po pag nag-visit kayo, ang daming mga yapak ng baka. Yan po ang ginagawa dito. So, double investment na naman. So, ang ganda kasi ng investment pagdating sa mga ganyan, baka, kambing. Hindi kasi nung maselan. Ganda na ano. Ayan pa, paggagawa ng kubo, may kawayan. Yan ata yung itlog. So meron kasing client na gusto kagaya nito dito. Pwede dito mag kubo. Tapos ayan niyugan, pantayan. Oo, tahimik pa. Tapos dito, pag nga naman gusto na adventure, may ilog. Ayan. Maulan ngayon eh. Laki na ha. Laki ano. Saka hindi mo sasabihin talagang na ayan po. Yung ilog. Oo. Parang tarayin na siya. Parang pahagdan na siya ano. So ayan po yung ilog niya. Malaki din yung ilog niya. Ayan. Pero yan naman po ay ngayon. Ganyan po kasi ang ilog kapag maulan ay naganyan ang kulay. Pero yan, pag naman po hindi naman maulan o hindi nag-ulan, pag malinaw yan din, magandang liguan. Palibot po ito doon. Kaya dito maganda magtayo ng kubo sa bandang ito. Kasi ayan, o kaya doon sa may tubigan, pwede doon malapit. Yung mangga sako pa yan? Sako pa yan, sir. May bakod meron din ditong portion pang ilog lapitan natin. Wala dyan, sir. Ang ano naman natin, sir, sa dulo lang yung ilog niya eh. Yung dulo lang. Bukod na pala dito. Pero tingnan natin yung mangga. Parang konting dulo ng property.
Yung mga gantong maganda trapingin na yan, hindi mahirap po, hindi bundok. Sasabihin mo, Hindi. ka. Hindi ka hihingalin na. Talagang, 5 minutes. Punta mo, 15 minutes. oo. Hindi ka hihingalin pag punta sa property. Kasi pantayan. Oo. 3 minutes. 5 minutes daw ay. Times 5 Kaya pal. ang init ay. Dito tayo sa Malilom. Ang daming puno. Ano? Aking mga yugan. Yung niyugan mo. Mga na pala. Ayan, doon parang may itinayo dong halamanan. Ayan, ganda. Ganda ng area. Ano pa rin yung baka? Oo, yung baka. Parang pinag-aanon talaga ng baka. Mag-ispan dito. Dito ano? Fish pond. Nakita ko sa aerial ito eh. Yung nakita ko yan, yan maganda, lamig. Ganda ng hangin. Oo, dito pala maganda. Hindi mo tayo doon. Pagka dapat hapon. Oo. Pipilig ko ilagay doon. Pero yung bakod na yan, Ano yung pinakita lang yan? Gawa ng pinupunta ng baka. Kasi yan, anima ng guys. oo nga, tama. Kaya hanggang dito lang silang mga baka. Oo. Kayo mga baka, hanggang dun lang kayo. Hindi na kayo, may training. May bakod pala kayo. Dito yung mangga. Kaya may puno mangga, ganda. Ayan, overlooking. So dito, kahit mag-video okay. Talagang tahimik. Wala magagalit, ano? Baka na lang siguro. Baka. So ayun po yung barangay road na. Then kapantayan kasi yung papasok dito kaya madali lang talaga. Hindi kayo mahirapan pagpunta. Dito maganda. Ayan, relaxing yung hangin. And meron dito parang ginawang halamanan. Ano? So may patubig na din pala siya. So ayun yung sniper na nabiyahe di papasok dito. Ayan. Yan, kaya pag may motor. Basic. Ito, parang pinagtataniman. Parang dito yung punlaan, ano? Oo. Small nursery. Nag-aaral din pala ang mga halaman. Nursery. Ayan. Talong. Pag may itlog, may manok ka. Tapos nangingitlog, may ulam na. Torta lagi ulam. Anong ulam niyo? Torta. May bigasan din. Ayos. Maganda po, flat land. Pag area niyo naman dito, malapit lang sa town proper. Okay lang, minuto lang. Tapos yung papasok dito sa mismong property, kapantayan naman yung madadaanan natin. At mismong itong property, pantayan din po. Kaya kahit libutin yung kantuhan, hindi kayo mahihirapan. Yan. Maganda yung kanyang property. So ito yung hinahanap ng client natin na around 6 km lang from town proper. So shoot na shoot ito. So ayun, pack up na tayo. Maganda yung kanyang property. Alam niyo po, sa amin mga locator, hindi okay sa amin yung ganitong farm. Kahit hindi siya pasok ng 4 wheels, pero sa amin kasi pag nangangarap kayo magkaroon ng taniman, depende tayo sa prefer po ay kung anong gusto natin. Pero ito talagang all goods. Para kung sa akin nga po maipera-pera, ito okay na sa akin. Kasi talagang malayo sa mga chismosa. Ayan, meron kang pagbubukuhan. Ayan, pagbuko salad namumunga na pati ang may niyugan. Kaliwasar ayun. Ayan, ang daming produkto.
pwede ka palayan. May tubig. Pwede ka magkaroon din dito ng tubigan. Depende na lang sa pag-develop. Kaya yung mga bakasyonan talaga, mas prefer yung ganito. Maganda. Nagustuhan ko yung area niya. Kasi hindi nakakapagod. Hindi mo na kailangan umakyat ng mataas. Pantaya. Hindi naman mahirap maglabas-pasok ng produkto dito. Kasi kita nyo naman po, kung sakali mang may 4 wheels kayo, meron kayong motor, pasok nyo dito yung motor. Sakay nyo lang sa kung 4x4 yung sasakyan, sakay nyo yung motor. Nakapark sa labas yung sasakyan, yung motor nyo pasok dito. Tsaka pwede mong ihabilin yung sasakyan sa may barangay hall. Kasi yun naman ay sakop ng property. Kung sakali sa pinaghatian. Hindi kasi makausap yung taong nandun. Diba? May pagpa-parking lot. O kaya pag makabili doon ng small cut na pwedeng gawing parking lot, may magbebenta at magbebenta dyan. Ang habol na talaga natin, tahimik na bakasyonan. Hindi naman talaga yung hanap natin, di ba? Yung tahimik. Kung may mga bisita, edi challenging para sa kanila. At syempre magugustuhan nila kasi may tubig, palayan, niyugan. So, ganda. Solid. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.